Paano i-set up ang D201 CO2 generator gamit ang citric acid at baking soda? Kung gusto mo ng medyo malaki-laki na planted tank or kung nagpa-practice ka ng medyo demanding na mga plants, pwede mo ito gamitin. Ito ay mas stable kaysa yeast and sugar na CO2 generator. Pero mas stable din talaga ang mga tank system. Yun kung meron kang budget sa full CO2 system around 3K to 5K plus, depende sa setup. At kung meron kang pinakamalapit na CO2 refill station. Kung wala ka nun, ito ang pinaka-accessible mo. This is the D201S DIY CO2 generator. Gagamitan mo ito ng dalawang soda bottle kasi malakas talagang pressure nito at meron ng gauge, meron na din controller at pneumatic na din ang connection type niya. Kaya easy to install. Pero need ito ng matigas na hose na tinatawag ay polyurethane hose para kayang-kaya yung pressure ng CO2. Kailangan mo lang ng reactor na ingredients which is 200 grams citric acid and 200 grams na baking soda. Kapag na-mix na ang dalawa, magre-react ito at gumagawa ng CO2 gas. Basta leave it to the scientist na lang. Ang CO2 lang ang kailangan natin. So sa bottle A, lagyan natin ng 200 grams citric acid at 200 grams na baking soda naman sa bottle B. At sa bottle A, lagyan ng 600 to 700 ml na tubig. At sa bottle B, 300 to 400 ml lang. Make sure na tunawin ang citric acid at i-shake-shake lang ang bottle A at B para ma-mix sa tubig. Pag natunaw na ang citric acid, i-install na natin ang D201S na system. So yung merong gauge ay sa bottle A at yung may controller ay para sa bottle B. Make sure lang na ma-close natin ng mahigpit para hindi mag-leak. Now, kailangan lang natin maitawid ng konting citric acid sa kabilang bottle sa pamamagitan ng pag-press ng bottle A para mag-react at gumawa ng CO2. Press lang ng press hanggang di mo na kaya at i-check ang gauge kung umaabot na sa green. Kung di pa umabot, press mo ulit hanggang tumigas ang bottle na di mo na kaya. Pag di mo na kaya itawid ang citric acid, i-open mo ang control valve ng 2 to 3 seconds para mag-release ng konting pressure papunta sa bottle B at i-close agad. Nakita mo na hihila ito ng tubig from bottle A. Kung di pa umabot sa gitna ng green ng gauge, i-open mo ulit ang control valve ng saglit. Enough na mag-release ng pressure at magsalin ng tubig from bottle A until umabot sa gitna ng green yung gauge. Pag palagpas naman sa green, pwede mo itong hilahin para i-release ang pressure hanggang umabot sa gitna ng green, which is ang pinaka-safe na level of pressure. Kung sakto na ang pressure, kabit mo na ang mga dapat ikabit, yung hose, yung bubble counter, yung diffuser. Kung gaano kalakas na buga ng CO2, depende sa requirements ng plants at klase ng plants. Yung mga highlight plants requires more CO2. Ang mga low-light plants naman at slow growers require lesser CO2. Pwede pag-usapan natin yan sa ibang video. Kaya follow and subscribe. Alam mo na yun. Pero kung ginawa mo na ito at di mo mahintay, lagyan mo na lang ng CO2 drop checker para malaman mo kung sobra na ang CO2. Pero sabi nga ng mga expert, hitting the right CO2 is the least important next to getting enough CO2. And the most important is stability or consistency. Meaning, kung bibigyan mo ito ng 30 ppm, kailangan ito ng 30 ppm araw-araw. Ang kagandahan ng setup na ito ay kaya niya ng mataas na pressure, controllable at pwede mo i-on and off sa gabi. Ang limitations lang nito compared sa tank setup, kailangan mo i-prime at i-on kada umaga bago magsimula ang photosynthesis. Compared sa meron kang solenoid timer, mas nakaka-save ka sa CO2 at di mo kailangan bumangon bago sumikat ang araw or mag-on yung automatic lights mo. O diba? Ayaw mo agad na mag-planted tank?